Sige po kay Sister Daisy. Bro, tanong ko po dapat nung last Sunday. Apo. Tungkol po doon sa parable of Good Samaritan. Although alam naman natin na pag parable, yun ay kwento. Pero di ba sa tulad ng sabi mo kanina, sa huli, kinukuha na natin siya ng lesson after. So kung i-actual natin siya, bakit ganon? Nandun ako sa side naman ng dalawang hindi tumulong na parehong kapananampalataya niya, di ba? Bakit kasi ang tao nagiging judgmental pagdating sa bagay na hindi nakikita na tumutulong ng material na bagay? Maaring hindi nila magawa yung ginawa ng ikatlo na tulungan, gamutin at dalhin para paggamot pa. Paano kung itong dalawang tao na to na dumaan, bagamat kakapananampalataya nila, panalangin ang binigay na sana may dumaan na yung hindi ko kayang gawin sa tao na to, may dumaan para gamutin siya at buhatin. Kailangan ba na ganon tayo titingin, mga tao, na kung hindi ka mabigyan sa material na bagay, mananatiling parang anong tao, klaseng kapatid na hindi man lang tumulong, samantalang hindi nalalaman ng lahat na sa panalangin siya nagbigay ng tulong para sa tao. Yun po ay talinghaga ng ating Panginoong Jesus. Kasi binanggit niya po yung salita na, yung banggit niya na salita na, sino sa palagay ninyo sa tatlong ito? Yung palagay daw nung, ano daw ang sa palagay ng mga listeners? Sabi, sino sa palagay ninyo sa tatlong ito ang kapwa? Ang sabi nung mga tao, yung ikatlo na tumulong. So, sinisigurado ng ating Panginoong Hesus po na yung dumaan na yun, eto din yun yung Pariseo, kasi habang bumabanat siya ng talinghaga, nandun na naman ito yung unang dumaan na pare na nagsuserve sa temple pero walang habag. Yung sumunod, na Levita na siguro ano ng Israel, angka ng Israel na dapat kilala rin sa paggawa ng mabuti, hindi. Pero yung isang Samaritano na half Jew and half Gentiles ay nagpakita ng kagandahang loob. Sinisigurado ng ating Panginoong Hesus yun dahil ayon dun sa kanina, di ba dun sa talata ito kanina binasa natin na nalalaman niya yung sinasaloob ng tao. Yun. Nalalaman ng ating Panginoong Hesus yung sinasaloob ng mga tao ngayon na tinutukoy niya pa rin doon yung mga Pariseo na ito nga yung mga banalan kung tawagin, hipokrito. Kaya sinisigurado niya yun. Hindi na din yung tayo. Kasi hindi ako after dun sa parable. Dahil fix yan. Sabi mo fix yan. Doon tayo sa application. Kung halimbawa may mga kapatiran tayo na nangangailangan at lumapit at hindi nabigyan, kailangan ba na makaramdam ka ng ano tawag doon? Sama ng loob? Sama ng loob o paghabag sa sarili kasi hindi ka natugunan sa pangangailangan ng material, pero hindi mo nalalaman na sinasama ka sa panalangin. Sa bio ko po yan, hindi po dapat. Kasi kinakailangan tinuro sa atin ng banal na kasulatan. Yung may talata dito, hindi ko maisip kung saan. Yung huwag mapagkailangan. Halimbawa, ang isang kapatid ay hindi naibigay yung gusto mo, huwag naman sasama yung loob ng iba kasi pare-pareho tayo may mga pinagdadaanan, hindi natin alam pinagdadaanan sa araw-araw. Mamaya, yung pala yung nagkasakit, hindi natin alam. Kaya wala pa lang naibigay. Ano po? So, doon pa rin papasok yung tinatawag na unity. Yung pagkakaisa ng ating, unawaan ba? Unawaan. At Diyos ang nakakaalam kung ano yung nangyayari sa atin sa araw-araw. Kasi lalo ngayon, di ba? Yung umulan lang ng konti. Kaya ganito yung boses ko, nakulanan ako. Medyo paos. So, meron tayong mga gano'n na after na pinagdadaan sa araw-araw na dapat maintindihan din yung mga kapatid na sana wala namang magtatampo na kung sila ay hindi natulungan, tumutulong naman ang iglesia. Kasi minsan siguro natatapat, gano'n. Pag tayo ay maliit na yung connection natin, siyempre pababa ang ating mga tulong. Wala sana magtatampo. Diba? So dun po, sa kanina, yung paksa po natin, masagot po sana. Ano ba, start? Meron po, may tanong po dito sana natin. Ay, kay brother, sige po. Sa akin naman, sa batas natin ngayon, huwag nyo nakita kang aksidente. At
pinagbabawal ng batas na tulungan mo agad sila. O, hindi pwede po Hinihintay pa ilusin. yung autoridad na siya Opo. tutulong. Ay, mamamatay na. So, paano natin matulungan? Siguro po, ang tawagin doon, yung mga pulis, gano'n, yung mga, ako, kasi Hinihintay tayo, yung matagal pulis. as concern siguro, Yung iba inisip na- na po, hindi pa natin matulungan. Kasi yung mga gano'n na aksidente, hindi talaga ginagalaw po yun. Dahil ang hinihintay talaga yung ambulansya, yung medics sila kasi yung may kaalaman tungkol dun sa mga fracture. Baka mamaya makasama. Po, makasama yung pagtulong. Ano po, may ganun po talaga eh. Brother, paano yung sa balita, tinulungan siya na slide yung sa accident, na-slide yung nakamotor. Tapos may tumulong na nurse, binaril siya kasi hindi niya mapandal yung motor. Binaril siya, namatay siya. Nagpagandang loob pa siya. Sagutin niya sa Diyos yun. Ano? Yung mga ganung bagay kasi minsan sa pagtulong natin, napapasama. Ano? May ganun. Pero ang ano naman sa atin, gumawa tayo ng mabuti. Ano? Nandito yun sa Ecclesiastes, tingnan ko kung makikita ko. Ano? Yun yung isang kagandahan sa atin na huwag tayo mag-aano sa ating kapwa kasi hindi naman tayo tinuruan ng ating Panginoong Hesus na makipag-away. Kaya nga lugi nga tayo eh. Kahit galit ka na, hindi ka pwedeng magalit na lumubog ang galit sa iyong sa iyong pagkatao kasi ayaw ng ating Panginoong Hesus yun. Pinapaalis sa atin yun. Para magkaroon tayo ng kapayapaan sa ating buhay. Okay? Nasa Ecclesiastes yun eh. Nakasulat. Ritual bro. Bro? Ritual. Hindi, yung nakalagay bro na gumawa ng mabuti sa diba nakalagay yun doon na sa Ecclesiastes. Maganda yung sinabi dito eh. Na dapat magawa. Ayun, nakita ko na po. Tama bro, chapter 3 no? Verse ano po bro? 12 po, tama po. Thank you, Brother Jason. 3:12, ang sabi po ay ganito, nalalaman ko na walang maigi sa kanila, yun daw sa tao. Walang maigi sa kanila kaysa magalak. Kaya tayo bilang tao, matuwa tayo sa buhay na ito, na binigay sa atin, ano man ang meron tayo, makontento, at gumawa ng mabuti habang sila'y nabubuhay. Yun ang kagandahan sa atin. Yung kahit tayo nasasaktan, nahihirapan, nandun pa rin yung paggawa ng mabuti, huwag natin aalisin yun. Dahil doon nabuo yung Ebanghelyo. Tatandaan po natin na kaya ibinigay ng Diyos, ayan, yung kanyang anak. Gasino lang tayo pagpapatayin o huwag anuhin ng Diyos. Tayo mga makasalanan. Ayan, binigay yung isang anak na nagkatawang tao para sa kapatawaran ng lahat. Hindi ko na kaaalalahanin ang iyong kasalanan. Nasa Hebrew yun. Yung forgive and forget. Diba? Talaga yun doon sa Hebrews. Kalilimutan ko na ang iyong mga kasalanan. Gusto ng Diyos yun dahil nga nakikita niya pag ginagawa ng isang tao yun, nagiging matagumpay sa kanyang pananampalataya ang mga taong gumagawa nito. Ano po? Kaya sana isa sa puso natin yung mga talatang ito. Hindi ko masyadong mahirap magbasa, malabo. Ano ba ha? 8:12 bro, ng Hebrews. Nakagay. Tingnan po natin. Salamat sa ating mga kapatid na... Ayun bro, tama. Ito nga po. Sapagkat ako'y magiging mahabagin sa kanilang kalikuan. Likunan na habagpek. Diba? Ayun, tingnan natin. At ang kanilang mga kasalanan ay hindi ko na aalalahanin pa. And their iniquities will I remember no more. Inaalis natin ng Panginoong Hesus yun para tayo ay maging matagumpay sa ating pananampalataya. Sa madaling salita ay ganito po, ipasa sa Diyos mo. Ginawa ka ng hindi maganda ng kapwa, ipasa sa Diyos mo. Ganun na. At makikita natin ang tagumpay. Pinakikita rito yung pagiging maawain. Yun yung makabaga ng loob na parang yun sa Good Samaritan, ano man ang kulay. Diba? May naalala tuloy ako dito sa may gawing Pasig na parang Indiano, may namamalo ng mga sasakyan.